Okay, sa video ngayon, magre-replace tayo ng halogen bulb na H4 ng KTM RC200 Gen 2. Nakabil tayo sa online ng Motoled. Nirecommend din naman nila dealer, kanilang mechanic. Recommended nila magpalit na rin ng LED bulb. Kasi nga, ang issue lang naman dito sa ating RC200 ay, syempre, halogen bulb, mainit. Laging naka-on ang light natin, so nalulusaw itong headlight assembly, headlamp. So, recommended nila na palitan na natin. So, wala naman daw maging problema sa warranty, sa electrical, but as long as H4 din. So, katulad to, nakapunta yung Motoled. So, tinignan ko rin sa Shopee, nakalagay naman for RC200 naman siya. So, ito, H4. Nakaparehas din siya, H4. So, ang in-order ko ay, pag low siya, yellow, pag high, white siya. So, kaya yun ang in-order ko. Kasi, syempre, ang yellow light, maganda siya sa pagmahamog. Kasi pag white, naka-bright sa fog. So, puti lang din makikita mo. So, kung yellow, makikita mo ang daan kahit ma-fog siya. At yung mga white strips, nagiging visible siya pag yellow light. Tuturo ko sa inyo paano napakadaling pagkabit na hindi na kailangan baklasin yung mga windshield, pairings, napakadali lang. Kaya maganda rin dito kay KTM RC200, meron siyang connector, socket na from source to H4 socket na natatanggal, detachable siya. So, dudukutin lang natin siya mula sa ilalim, kaya madali lang siya. Kung makikita nyo itong green na to, yan, tatanggalin lang natin siya para mas madali natin may kabit yung ating LED na H4 sa headlamp. So, i-unlock nyo lang siya di sa kanyang lock. Okay, so pag natanggalan natin siya, itong video to maganda to sa mga beginner, sa mga gusto mag-DIY na ayaw gumastos ng labor, na gusto lang magpalit muna ng LED light. So ito yung dust cover niya, natanggalin lang din natin yan. So syempre sa iba, kayo kabahan, so iangat nyo lang to. Yan. Natatanggal to. Kung medyo nahirapan kayo, tiyagayin nyo lang kasi syempre pag bago pa. Hilahin nyo lang tong dust cover. Yan. Makikita nyo itong itim na to. Yan, plug nyo lang yan. Then nakasaksak yung halogen H4 bulb natin. So, medyo tricky lang kung abot na yun yung kamay. Ayan. So, na-unlock ko na rin siya pala. Yan, na-unlock ko na rin siya. Medyo tricky lang din unlock niya. Yung, so, natanggal na natin siya. Nasanay na ako kasi ako. Yan. Pwede naman siya itindihan plug or unplug nyo para mas madali. Kasi kung baguang kayo, medyo tricky pag yung do sa pag-unlock, do sa lock ng bulb. Yan. Kasi ito papakita ko sa inyo. Ito yan yun. Yan, mamaya medyo tricky ang pag-lock niya pag hindi kayo sanay. Pero ang movement lang niya, push down, tapos kapay nyo lang kung saan siya magla-lock na left and up and down. Push, yan, katulad yan. Ginawa ko lang, kasi sumunod na siya kanina kasi pumitik na. Yan. Okay, kabit natin yung LED bulb. So, ito yung LED natin na H4. So, ang gagawin ko muna, hindi ko muna siya i-plug dito sa socket ng H4. Yan. Kaya maganda dito sa RC200. Yan, naka-separate siya sa harness. So, maganda siya. Tapos cover, yan. Parang pang sasakyan nga, no? H4 kasi minsan pang sasakyan din to, tsaka itong dust cover na to. So, lagay muna natin ang hindi ba. Pag ilalagay nyo pala, para di kayo dito kagad. Itong part na to, yan. Dapat kayo ito, facing sila ganyan pag ilalagay nyo. Ito nasa upper part. Dadaan ko siya from underneath ng bearings. Dito sa may front suspension. So nakapit na natin siya. Ang ginawa ko, mula sa front, ginamit ako ng dalawang kamay para mas kapa ko siya. Hindi ko siya kita, pero baka kita nyo. So kinakapa ko lang siya, ini-imagine ko lang siya paano ko siya i-hook. Hindi lang kasi kita. Pero kapa-kapa lang yan. Then kapit na natin to, ito kanyang socket. So mas maganda,
unahin na muna natin kabit tong H4 socket doon sa valve bago natin kabit to. Takpan na natin ng dust cover kasi laking tulong to pag naulan at saka sa mga gabok. Medyo i-stretch nyo lang siya para may kabit. So, pagbago kasi medyo hindi pa siya maluwag. Tsaga-tsaga lang naman yan, okay, yung kaba ng mata ako. So yun, nakabit na natin yung valve, tsaka yung H4 socket, tsaka yung dust cover. So i-connect na natin yung harness yung sa H4 socket. I-connect na natin yung grill. So i-start na natin, check natin.